Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Kamusta po Pilipinas? Kamusta na ba ang Pilipinas pagkatapos ng rally, ng INC Peace Rally? Kamusta na ba? May kapayapaan na ba? Nakakamtan na ba natin ang kapayapaan pagkatapos ng Peace Rally ng Iglesia ni Cristo? Back to normal na. Ito yung mga kababayan, sa ating screen yung mga larawan ng Peace Rally mga kababayan. Ayan po mo, tingnan nyo sa ating screen. Magkaisa, wag mang isa. Mahawak po ni Bato de la Rosa. Nandiyan din po si Senator Bongo mga kababayan. Nandiyan din po si Robin Padilla at sino ba to? Nandiyan rin po si Tol Tolentino at ilang pang mga politiko. O dyan po sa Peace Rally na ginanap po, dyan po sa Luneta Grandstand, dyan po sa Maynila. Dyan po sa Grandstand ay nag-grandstanding. Etong isang miyembro ng INC na si Rodante Marcoleta. So, kamusta naman? Kamusta naman po ang Pilipinas? Nakamit na ba natin ang kapayapaan? O wala, back to normal. Kasi mga kababayan, sigaw tayo ng sigaw ng kapayapaan, dyan po sa rally na yan, kahapon. Pero yung mga nanggugulo po sa ating bansa, ay nandyan po VIP seats pa Pero yung mga nanggugulo sa ating bansa, yun yung binigyan nyo ng VIP seats dyan po sa dyan po sa inyong rally. O binigyan nyo ng upuan dyan sa ano pa talaga espesyal sa likod ng nagsasalita. Diba? Nandyan yung mga mga sigaw ng Bongbong Rizal. Nandyan yung mga ang daming kaso. Nandyan yung mga kakampi ni Kibuloy. Nandiyan yung nagagalit sa mga kapulisan kasi nga ito raw si Kibuloy ay inaapi mga kababayan. At andito rin yung mga sumisigaw na ginigipit daw si Sara Duterte at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung sila mismo yun ang gugulo sa ating bansa, yung sigaw ng sigaw dyan sa Maisog, naandyan sa likod ninyo, dun sa harap, special VIP seats. Ano ba naman kayo, Iglesia ni Cristo? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Pinagsalitaan nyo si Rodante Marcoleta. Anong ginawa ni Marcoleta? Pinagbabanatan itong Quadcom. Paano tayo makakuha ng kapayapaan niya? Kinokonsinti ninyo. Etong mga politiko. Diba? Anong klaseng kapayapaan yan? Paano natin makakamit ang kapayapaan? Alam nyo guys, kinakailangan, para magkaroon tayo ng kapayapaan, kinakailangan magsimula ito dyan sa mga politiko natin. Tigilan ng pagnanakaw, tigilan ng pag-aaway-away, tigilan ng pagkurakot dito sa kaban ng bayan. Yun po, doon po nagsisimula ang kapayapaan. Sa puso ng mga pulpul ng mga politiko. Doon po nagsisimula ang kapayapaan. Para makamit natin ang kapayapaan, kailangan merong pagbabago. Pero walang nangyari. After ng rally, ano mangyayari? Ito, ipapakita ko sa inyo. Ayan, Tuloy pa rin ang pag-iimbestiga dyan sa sa Quadcom. Ano nangyari? Ano nangyari dun sa 1 million daw na nagpakita dyan sa rally? Pagkatapos ng rally, back to normal na naman. Pakinggan natin si Barbers, Congressman Barbers, kung ano ang balak nila after nitong peace rally ng Iglesia ni Cristo. Ano ba ang mangyayari? And proof, kasi to be fair, tingnan muna natin, kung ano yung mga basihan ng ating statements, especially kapag tungkol ito sa performance ng ating gobyerno. Sir, sa Quadcom update, ay na pala si Grijaldo, naka-detail na. Meron po ba kayo ilalabas na alas bukod kay Grijaldo?
Lumabas na yata lahat. Hindi, meron si Wilkins yesterday, no, presented himself before the office of the Sergeant at Arms at nandiyan siya ngayon sa detention facility. Meron kaming schedule na tinitingnan for next week, no, yung another Quadcom hearing. Siguro sunod-sunod dahil meron din tayong nabuong TRICOM, no, naman nung bago mag-break. So I think baka mag-schedule din tayo ng another hearing dyan. And also yung Quadcom tuloy-tuloy. Tapos meron pang TRICOM. Iimbestigahan na naman si tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga kay Duterte. Ng Quadcom. At meron pa silang tinatayong TRICOM. Nasa na yung kapayapaan na sinasabi na itong Iglesia ni Cristo? Wala pa rin nangyari, tuloy-tuloy pa rin. So yung kwenta ko, so itong this coming days until we adjourn on Feb, siguro sunod-sunod na hearing. Sunod-sunod pa rin ang hearing. Ngayon, tanong, ayaw nilang impeachment ni Sara. Ngayon, itong impeachment, isinusulong pa rin eh. Wala pa rin eh. Yung mga trolls, nangaaway pa rin eh. Meron nga si Harry Roque, si Marlica, nagawa pa ng programa para tirahin yung administration ni Bongbong Marcos. Anong klaseng kapayapaan yan? So, ibig sabihin, ano nangyari? Para saan yung rally na yan? Pampakita ng puwersa, pagpapakita ng puwersa na sumusuporta kay Sara Duterte? Ilan ba yan? 1.2 million? Sabi nga ni Laila de Lima, ano lang yan, minority. Minority lang yan. Hindi yan, kumbaga kasi parang nangyari, parang gusto ng Iglesia ni Cristo na sundin sila. Na sila ang masusunod. Kapayapaan, ang gusto namin. Magpapakita kami na marami kami. Ayan nga, nagpakita sila, marami. Punong-puno yung grandstand. At nag-grandstanding nga si Marcoleta. Pero after nung rally, ano na? Back to normal. Wala rin. Wala rin. Ano naging resulta? Meron ba? May nagbago ba? Nagsisi ba ng kasalanan yung mga politiko? Nagbagong buhay ba yung mga politiko? Hindi naman eh. Ito, share ko lang. Ito, naglabas ng survey. Bumaba ang performance ratings ng Pangulo, pati ng trust ratings ng Pangulo. Pati si Sara Duterte, bumaba rin ang kanilang trust ratings at ang kanilang performance ratings. Bakit bumaba? Visit na kasi tao eh. Di ba? Visit na ang mga tao. Kahit mag-rally tayo 10 beses sa isang araw, at kahit 1 milyon pa yan mahigit, kahit mag-rally araw-araw itong INC, mukhang walang magbabago kung hindi magbabago ang mga politiko. Hindi magbabago ang mga politiko, wala rin mangyayari. Nagagalit ang nga taong bayan eh. Bumagsak na ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos, pati ni Sara Duterte. Pero mas mababa yung kay Sara Duterte. Ayan trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. 65% trust ratings. Pero nung nakaraan, 69, nabawasan. Yung kanyang performance rating, 64 naman. Si Sara Duterte naman, yung trust ratings niya, ay nakaraan ay 59. Ngayon, 49 na lang. Ang baba na. Daming pinagagawa eh. Hindi nagpapaliwanag eh. Kung gusto natin ng kapayapaan, dapat magpaliwanag sila doon sa mga tinatanong sa kanila ng taong bayan. Kung gusto niyo ng kapayapaan, hindi yung pagtatakpan ninyo. Kung gusto niyo ng kapayapaan, huwag ninyong pagtakpan ang ginagawa ng mga tiwaling mga opisyal ng ating gobyerno. Diba? Kung gusto nating makamit ang kapayapaan, dapat pagpanagutin natin yung mga magnanakaw dyan sa ating gobyerno. Hindi yung pagtatakpan natin. Hindi nga harangan natin. Di ba? Dapat ganun. Kapag naghahanap tayo ng kapayapaan, dapat patas tayo. Dapat lahat ng opisyalis na magnanakaw na may kinakailangang ipaliwanag,
Dapat yun ang ginagawa natin, pagpapaliwanagin natin. Dapat ganun eh. Di ba? Hindi yung against kami. Kasi wala pa namang nakikita eh. Wala pa namang resibo. Paano magkakaroon ng kapayapaan? Hinaharang ninyo. Nakita na nga dun sa ibang mga mga investigasyon na ang daming ang nangyari. Si Piatos lang eh. Si Mary Grace Piatos ba? Ano masasabi rito ng Iglesia ni Cristo kay Mary Grace Piatos? Kay, sino ba yun? Kokoy Villamin ba yun? O ano masasabi ninyo? Kayo mga Iglesia ni Cristo doon sa 1,000 na tumanggap ng pera galing sa confidential fund si Sara Duterte na hindi naman totoong tao. Ano ang masasabi nyo ron? Hindi, walang resibo eh. Walang resibo? Walang iyayan. Ano tawag mo dyan? So kahit, alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, mulat na ang taong bayan. Mulat na po ang taong bayan. Tingnan ninyo, ang baba na po ng kanyang performance ratings. 52 naging 48. Tapos yung pagtitiwala ng taong bayan sa kanya, 49% na lang. Wala na. Pabagsak na talaga. Pati kay Presidente Marcos, pabagsak na. Wala mga kababayan. Tapos ito Iglesia ni Cristo. Kapayapaan ang ating pinag-uusapan dito. Tigilan na impeachment. Hindi yan nakakatulong kahit konti sa mga Pilipino kasi yun daw sinabi ng Presidente Marcos. Pero after netong rally, back to normal. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-imbestiga kay Duterte. Tuloy-tuloy pa rin ang hinihanging impeachment laban kay Sara Duterte. Walang pagbabago. Kahit araw-araw pa tayo mag-peace rally. Kapag hindi nagbago ang mga politiko, wala rin po. Sa totoo lang. Alam nyo, mga kababayan, kung ano ang kailangan natin para magkaroon tayo ng kapayapaan? Ang kailangan natin, ito. Pakita ko sa inyo. Ito. Okay, ito yung kailangan natin para magkaroon tayo ng kapayapaan. Para magkaroon tayo ng kasiguruhan. Para magkaroon tayo ng katahimikan sa ating gobyerno. Ito ang kailangan natin. Ganitong klaseng mga namumuno sa ating gobyerno ang kailangan natin. Bakit ko nasabi? Napakinggan natin si Mayor Vico Sotto. Pakalaga na una, transparent tayo, bukas. Wala tayong tinatago, lahat pinapakita natin hanggang sa huling sentimo. Pinapakita natin. Okay. Ito yun mga kababayan eh. Para magkaroon tayo ng kapayapaan, kinakailangan natin maging transparent. Yung mga opisyalis ng ating gobyerno, kahit sino pa yan, presidente, vice-presidente, senator, mga congressman, kayong lahat, dapat transparent kayo. Ipapakita nyo, kahit sentimo, dapat ipakita nyo kung nasaan. Kasi kapag ganyan, magtitiwala sa inyo taong bayan, hindi mag-iisip na ito naman, nanakawan na naman tayo ng mga to. Ayun ang kinakailangan natin maging transparent. Kahit yung 1 sentimo, i-account natin. O, ipapakita natin kung saan napupunta. Papakita natin kung saan napupunta. So, yung tawag ng mga government officials na SOP, yung automatic kickback sa mga politiko, pinakamababa na yung 20%. Pero sa totoo, marami naman tayo na sa kwarto na ito. Ang dami yung experience. Real talk yan. Real talk mula kay Mayor Vico Sotto. Yung kickback na nakakuha ng mga politiko. Hindi lang 20%, kundi 30%, minsan 40%. Sabi ni Mayor Vico Sotto, nakakatakot. Nakakatakot yung mga kickback. Yan po yung corruption. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung corrupt itong ating mga politiko? Hindi matatahimik ang taong bayan kapag ito mga politiko nakaw sa kaban ng bayan. Paano tayo matatahimik? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Kung ang taong bayan nila nakawan ninyo, tapos nahuli, nadiskubre, tapos ayaw magpaliwanag. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung ganun? Tapos pinagtatakpan ninyo. Anak ng toko kayo.
Imbis na kausapin ninyo, pagpanagutin ninyo, pagpaliwanagin ninyo, pinagtatakpan ninyo. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan yan? Sa government contracts, alam nyo sa totoo, mas malaki pa dyan. 30%, 40%. Minsan, nakakatakot na yung mga porsyento. Tayo sa Pasig, natanggal natin yun. Oh. Palakpakan natin, Mayor Vico Soto. Grabe. Sino kaya makakapagsalita ng ganyang katulad ni Mayor Vico Soto? Sino ang merong lakas ng loob na magsasalita na tinanggal niya ang katiwalian dyan sa kanyang nasasakupan? Meron ba tayong naririnig na iba? Wala, mga takot magsalita kasi alam nila sa sarili nila, meron sila mga katarantaduhan na ginawa dyan sa lugar nila. Pero si Mayor Vico Soto, sinasabi niya, yan ang binago namin sa Pasig. Natanggal namin yan sa Pasig. Kaya ito yung sinasabi ko, kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan, kinakailangan natin magkaroon ng politikong katulad ni Mayor Vico Soto. Ayan po mga kababayan, hindi natin kinakailangan ng rally ng INC. Hindi natin kinakailangan mangaral yung mga ilan dyan sa mga ministro ng INC na ang ginagawa naman ay pinagtatakpan etong ilang mga opisyalis natin na magdanakaw. Pinagsalita pa yung isa, para mangampanya. Dahil laglag na sa survey. Pinagbigyan nyo magsalita, banata ng Quadcom. Kampihan ang mga Duterte. Oh, ganito yung kailangan natin, hindi Iglesia ni Cristo. Hindi rally, hindi peace rally. Ganitong klaseng mga politiko kailangan natin. Yung talagang public servant. Yan po ang kailangan natin. Hindi yung maggangawang mga ministro, sisigaw ng peace rally, pero nandun sa harapan nila yung mga VIP. Yung pasimuno ng gulo. Oh, ganitong tao kailangan natin. Cute na lang natin sa pinakamababa na 20%. Kung yun man, di naman natin alam kung magkaano talaga o na talaga yung porsyento noon. Pero sabihin, pinakamababa niyan, 20%. Kung nasa 5-6 billion ang dumadaan sa procurement every year, ibig sabihin, ang natitipid ng pamahalaan ngayon na dati, nabubulsa lang, is more than 1 billion pesos per year. More than 1 billion pesos per year ang natitipid natin. Okay. Ayun, mga kababayan. Para magkaroon ng kapayapaan, kinakailangan natin ganitong klaseng politiko. Kailangan natin ng isang Mayor Vico Soto, mga kababayan. Pero mo sa Pasig, nakatipid sila ng 1 billion kada taon. Bakit? Kasi nawala na yung corruption Nawala yung SOP. Nawala yung mga magdanakaw. Every single centavo naka-account. Hindi yung tinatanggap ni Piatos. Totoong resibo ang isinasabit sa gobyerno. Ito, tinanggap namin yan. Hindi yung acknowledgement receipt. Na yung tumanggap, acknowledgement receipt na nga lang Peke pa yung tao. Peke pa yung tumanggap. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. 1,000 mahigit, milyones ang binigyan ng pera ng taong bayan. Pero nung tiningnan ng PSA, nasa na yung mga tao na yun? Wala. Multo. Tapos naghahanap kayo kapayapaan. Kinakailangan muna magbago ng ating mga politiko bago natin makamit ang kapayapaan. Di ba? Kaya dapat kayo, imbis na mag-rally kayo, pangaralan ninyo, kausapin ninyo itong mga opisyalis ng gobyerno kung makikinig sa inyo. Ang masama nito, sinasakyan lang kayo, nagpapauto kayo peace rally, bawal daw ang politika. Pero nandun yung mga politiko. Anong klase yan? Ganito ang kailangan natin, mga kababayan. Katulad ni Mayor Vico Soto na transparent, hanggang sa huling-huling sentimo, even a single cent, kailangan ma-account, dapat malaman ng taong bayan kung saan napunta, saan ginamit. Yan po ang totoong public servant. Okay? Kaya yung kapayapaan na yan ay nahanap ninyo.
Yung peace rally, pagkatapos ng peace rally, wala, back to normal. Tuloy-tuloy pa rin na impeachment, tuloy-tuloy pa rin ang pag-iimbestiga sa mga Duterte. Wala mangyayari. Patuloy pa rin ang nakawan, patuloy pa rin ang aaway. Walang magbabago. Unless yung puso ng mga politiko ay maging katulad ni Mayor Vico Soto. Mahiya naman kayo. Mahiya kayo kay Mayor Vico Soto. Sa totoo lang, mahiya kayo. Mahiya naman kayo. Kakapal na mukha ninyo. Dapat gumaya kayo kay Mayor Vico Soto. Kapag si Mayor Vico Soto naging presidente ng Pilipinas, sinisigurado ko sa inyo mapayapa ang Pilipinas. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Dito po natin makakamtan ng tunay na kapayapaan, ng tunay na katiwasayan. At magiging yung isip natin, matatahimik. Kasi alam natin na itong si Mayor Vico Soto ay talagang galit sa korap at tatanggalin ng mga korap. Hindi yung kunwari galit sa droga, galit sa korap, pero sila pala yun. Hindi puro salita na kailangan natin isang mamumuno na yung sinasabi ay ginagawa. Alright, so yun lang muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to at sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.